Joshua chapter 1 verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Yan, this afternoon. Amen po. Salamat po sa salita ng Panginoon na ibinigay niya po sa atin sa Joshua chapter 1 verse 8. Actually, ito po ay request po ng aking sister na Sister Helen. Yan, kasama ko po siya sa Bible reading, morning and evening devotion po namin. And nag-message po siya sa akin at ito po yung request niya na kung maaari daw po ay i-share ko nga po yung Joshua chapter 1 verse 8. Yan, sabi dito, salamat po sa inyo po, Sister Helen. Yan, pagpalain ka ng Panginoon. Amen po. Salamat sa iyong request dito sa word ng ating Panginoon na meron tayong matututunan lahat. Amen po. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, sinasabi po dito na ang aklat na ito ng kautusan ay huwag may hiwalay sa iyong bibig. Ibig sabihin, yung aklat na ito ng kautusan, ang tinutukoy po niyan, ito pong Biblia. Ito pong salita ng Panginoon. Ang Biblia na kung saan naglalaman po ng mga message ng ating Panginoon, which is the Word of God. And sabi rito, hindi lang din siya basta salita ng Panginoon, kundi andito rin yung mga utos. Utos mismo ng Panginoong Diyos, which is commandment. Yan sabi rito, huwag may hiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Ibig sabihin, ang salita po ng ating Panginoon ay kailangan po natin pagbulay-bulayin, basahin. Amen? Sa umaga man o maging sa gabi. Amen po, bago tayo gumawa sa ating mga gagawin sa umaga at bago naman din tayo matulog, amen, kailangan utos sa atin ng Diyos na mapagbulay-bulay natin yung salita po niya. Amen po, din sabi dito, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kapag once na ikaw, ako, tayong lahat, ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, message ng Lord, which is the Bible, every day, day and night, amen, yung buhay po natin, amen, makakasunod tayo sa salita ng Lord, makakasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. And sabi dito, sapagkat kung magkagayo iyong pagiginawain ng iyong lakad, at kung magkagayo magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kapag ang buhay mo, or buhay ko, buhay natin ay punong-puno po ng salita ng Diyos, mga utos ng Diyos, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na makalakad sa hindi tuwid na pamumuhay. Kumbaga, makakalakad tayo ng tuwid, amen, na pamumuhay. Magagawa din natin magkaroon ng self-control sa mga bagay na dumarating sa buhay natin. Mga pagsubok man yan, mga problema man yan, ano pa man yan, amen, na suliranin natin na ating kinakaharap. May apply po natin yung salita ng Diyos at yung mga utos ng Panginoon. Maraming utos ang Lord dito sa Bible. Diba? Utos ng Panginoon, mahalin natin siya. Mahalin natin ang ating mga kapwa. Mahalin natin ang ating kaaway. Diba? Gawa natin sila ng mabuti. Maawa tayo. Marami pa. Diba po? And kapag once po pala na binubulay-bulay natin yung salita ng Lord, day and night, amen po, magiging matatag po ang ating pananampalataya. At kapag dumating man na tayo po ay dadanas ng mga pagsubok o problema man sa buhay, hindi tayo agad-agad matutumba o matitinag man. Why? Kasi meron tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan sa buhay natin. At talagang nasa puso't isip natin. Even sa gabi, pag matutulog tayo, salita ng Diyos yung mapagbubulay-bulay sa isip natin. Kasi bago tayo natulog o bago tayo mahiga, diba? Binasa natin o binabasa natin yung kautusan ng Panginoon, which is the Bible, the Word of God. Even sa ating mga gagawin sa umaga, na bago mo igawa ang kamay mo, make sure na bulayin mo muna ang message ng Panginoon. Alamin mo muna kung ano yung sinasabi ng Lord para sa'yo. Para sa buong maghapon ng buhay mo, magiging mapayapa, magiging matatag ka. Amen. Dahil, diba, umaga pa lang, pinanghawakan mo yung mga pangako ng Panginoon na binigay niya sa'yo through meditate to His Word. Amen. Ng buhay mo. So, yun lang mga kapatid, no? Ito lang yung message ng ating Panginoon na binigay niya sa atin this afternoon. Yan. Salamat po sa nag-request. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. And lagi mong tatandaan, Jesus loves you and I love you all. So, yun lamang po, Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. At ikaw ay magiging matatag sa buhay at sa iyong pananampalataya. Amen! Bye!